Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-survivor. Welcome po sa ating programang Matatag Ako, isang podcast ng pag-asa, pananampalataya at pagaling. Ako po, si Mr. Brave, isang stroke survivor. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas sa atin sa gitna ng karamdaman, lalo na kapag tila wala ka ng pag-asa. Kung ikaw man ay dumaraan sa sakit, sa hirap, o sa proseso ng pagaling, ang episode na ito ay para sa iyo. Alam mo, minsan sa buhay, dumarating talaga ang unos. May mga sakit na bigla na lang dumarating, stroke, high blood, o iba pang mga karamdaman, at parang nagigiba ang mundo natin. Yung dating malakas, biglang mahina. Yung dating mong ginagawa, hindi mo na magawa. Yung dating puno ng plano, biglang natigil ang lahat. Pero kahit ganon ang nangyari, may isang bagay na dapat hindi mawala sa atin, at ito ay ang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Kapag may sakit tayo, madalas ang ating nakikita ay ang hirap, mga gamot, ospital, mga gastusin, pagod, at ang luha. Pero sa lahat ng ito, may Diyos na kumikilos kahit hindi natin nakikita. Doon nagsisimula ang tunay na faith healing, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Marami akong nakilalang mga taong dumadaan sa mabigat na karamdaman. Isang stroke survivor ang nagsabi sa akin, akala ko katapusan na ang lahat. Pero doon ko pala natagpuan ang ating Diyos. Habang siya ay nasa ospital, unti-unti siyang natutong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Isang hinga, isang ngiti, isang kamay na tumulong. At doon niya nakita na ang himala ay hindi lang ang biglang pagaling, kundi ang lakas ng bumangon bawat araw. Kaibigan, ka-survivor, baka ikaw ay nasa ganitong yugto ngayon. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? At parang wala nang pagbabago? Pero pakinggan mo ito, kaibigan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang bawat sakit mayroong dahilan, at ang bawat luha may katumbas na aral. At sa bawat sugat, may kasunod na pagaling. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, matatag ako. Hindi ako susuko. Kasama ko ang Diyos sa laban na ito. Dahil ang totoong lakas ay hindi lang galing sa katawan, kundi sa kalooban, sa puso, at sa pananampalataya. Alam mo, minsan ginagamit ng Diyos ang sakit bilang daan para mapalapit tayo sa Kanya, para huminto tayo, makinig at maramdam ang Kanyang pag-ibig. At kapag natutunan natin ito, unti-unti tayong gumagaling, hindi lang sa pisikal, kundi espiritual. Sabi sa Jeremiah 30:17,
Pagagalingin kita at ibabalik ang iyong kalusugan. Isang pangako ng Diyos na mayroong pag-asa, may pagaling at may panibagong simula. Kaya sa bawat araw, subukan mong manalangin sa ating Panginoon at lumapit sa Kanya. At kung may mga taong nag-aalaga o sumusuporta sa iyo, pasalamatan mo rin sila. Sila ang mga instrumento ng Diyos sa pagpapagaling mo. Ang mga kamay na tumutulong, ang mga salitang bumubuhat sa iyong kalooban, ang mga ngiting nagsasabing hindi ka nag-iisa. Kaibigan ka survivor, kahit gaano kabigat ang iyong laban, tandaan mo, may Diyos na hindi ka kailanman susukuan. Kahit mabagal ang pagaling, basta't may pananampalataya, mayroong pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, sabihin mo lang, matatag ako, buhay ako, pinagagaling ako ng Diyos. O pakiramdam mo ikaw ay hopeless, pakiramdam mo ay pagod ka na, lagi mo sabihin to, matatag ako, buhay ako, pinagagaling ako ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Matatag podcast po natin. Ako po si Mr. Brave, isang stroke survivor. Kung nagustuhan niyo po ang ating pong paksa sa araw po ito, paki-comment below po at i-comment niyo po kung taga saan po kayo para ating pong malaman kung saan nakakaabot ang ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga magandang feedback sa ating pong mga video. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, magpalakas po tayo, lagi po rin sabihin sa ating mga sarili na ikaw ay matatag, ikaw ay mayroong pag-asa dahil kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Karamay mo siya. Kasama mo siya sa iyong laban. Hanggang sa susunod,